Yung dumating ako sa off-road scene, pandemic yung putukan eh. Nagre-relief operation kami. Ano ang difference ng camping sa overlanding? Hey guys! Welcome back to Tara Podcast, the Altitude Digital Podcast. And ngayon, meron na naman tayong bagong episode at bagong guest natin. Siyempre, walang iba ang aming bagong ambassador, Jack Episodes. Hello po, welcome guys. Sa'yo, boss. Thank you for having me here, boss. Oy, boss, salamat ah. Thank you po. Siguro, simulan lang natin to. Kamustahan lang ah? Busy ka ba ngayon? Ano bang mga plano mo? Ano bang ginagawa mo ngayon? Lately kasi, since nearing na yung aming Philippine Loop, which is on March 10, busy kami in preparation. So, lots of meetings with the partners, with the sponsors. So, yun yung pinagkakaabalahan namin ngayon. So, ngayon si Denmark, which is yung ating exploration director, busy din, may kausap din siya. Doon ako actually galing, kaya medyo na-late. Oo, busy ka nga ngayon. Tsaka at least, prepared naman na lahat ng kailangan niya pa. Almost, boss. Nasa 75% na kami. Ayun, ayos. Bago natin pag-usapan yung loop na yan, marami siguro kasing hindi nakakakilala in general sa Yoko, sa ginagawa mo. Sino ba si Jack Episodes? At saka ano bang ginagawa ni Jack Episodes? Paano ka nagsimula? Nag-start yung Jack Episodes bago siya naging YouTube channel. Nag-start ako mag-overlanding since 2018. So, that 2018, nakita ko maganda yung activity. Tapos, nakita ko rin walang gumagawa pa sa YouTube nito. So, sinamantala ko yun dahil mahilig din ako sa camera. So, I started using camera siguro mga 10 years old ako. Meron kaming video cam sa bahay. Kinakalkal ko din. Ako na rin nag-film and shoot sa amin. So, hindi ko lang ina-upload. Nung 2018, yun nga, na-engage ako with this activity. Then, nag-start ako bumili siguro 2 GoPro muna to start with. Pinifilm ko lang siya actually for personal records lang, personal files lang. Then, may nakapanood na tropa din, sabi niya, bro, ba't di mo i-upload since walang gumagawa niyan dito? So, try mo. Then, nakakuha ko ng audience, nakakuha ko ng mga subscribers. Tinuloy-tuloy ko na siya. Ganun siya nag-start. Doon nagsimula. Ano lang, parang trip mo lang talaga. Yes. So, hindi mo siya iniisip na magiging content creator ako. Hindi talaga. Paano nagsimula yung hilig mo sa overlanding? Kasi di ba, may camping, may overlanding. Ano, mahilig ka sa kotse? Yeah, talagang mahilig kami sa sasakyan, kami magkakapatid. So, nag-start kami, JDM Boys pa, yung mga Honda, Subaru, mga ganyan. Then, nanonood ako sa YouTube kung anong magandang i-kabit, i-upgrade sa sasakyan namin. Then, nadaanan ko yung Expedition Overland. Expedition? Yes, yung channel na yun. So, nung napanood ko yun, sabi ko, ang ganda nung ginagawa nila kasi ine-explore nila yung, they started, America, then soon, Africa, Norway. So, ang ganda dahil bit-bit nila lahat eh. Kumbaga, equip yung sasakyan to move around the country. Tapos, park sila kung saan sila mag-park, doon sila matutulog, doon sila kain. So, exciting. Sobrang exciting kasi, very outdoor person ako eh. So, mahilig ako sa mga active lifestyle. So, nung nakita ko yun, nainganyo ako. So, nagtingin ako what car yung maganda. So, first, ang nakuha ko is 2018 na Ford Everest Titanium. So, after that, nasama na sa iba't ibang grupo. Tapos, nabuo mo na yung community mo doon within sa paggawa na yun? Or paano nagsimula na parang na-realize mo na, uy, meron pala akong parang active na community or ganyan? Prior kasi ako na-engage dito, hindi lang siya ganun kasikat sa Pilipinas. But way back siguro mga early 2010 or baka nga earlier pa, meron na mga gumagawa nito dito sa atin. So, it just so happen, hindi lang sila nagkaroon ng YouTube channel. Walang ganun. Wala pang social media, mga ganyan. So, hindi lang ganun ka-known. Pero yung mga OG talaga, alam ko, they even started 80s pa nga. Yung dumating ako sa off-road scene, pandemic yung putukan eh. So, nagre-relief operation kami at the same time. Kasi far-reaching places, hindi kakayanin ng 4x2s eh. So, binigyan namin ng purpose yung 4x4. So, ginamit namin yun as a vessel, as a sasakyan para sampahan ng relief. Tapos, i-deliver dun sa mga nangangailangan. That was during pandemic. Doon kami medyo nakilala, which is yung group namin, the Pilipinas Off-Roaders. Okay. So, mayroon talagang values na ginagawa yun. Yes. Yung maganda din sa grupo is it's a SEC-registered non-profit organization
talagang involved siya into charitable works. Hindi lang siya basta nagsiset up kayo ng kotse para wala lang. Oo. Yun yung maganda doon kasi meron talaga kayong goal. Pag may mga calamity like before sa Montalban, tinatawag din kami nire-request din yung presence namin if willing kaming tumulong, ganyan. So, nandun din kami during that time. May mga nasalanta ng bagyo, ganyan. So, nandun, nagde-deliver kami ng goods, tapos nagpe-prepare kami ng food sa evacuation center. Maganda. Hindi lang siya basta bubuo ka ng kotse para lang makiusap. Parang talaga, may use talaga. May purpose din talaga sa. Yun yung maganda talaga dun. So, since you go camping kasi nakikita ko, or yung mga followers mo, malamang nakikita ka na kasama mo, pamilya mo, misis mo. I mean, paano sila na-engganyo na sumama sa'yo sa camping? Kasi alam ko hindi, ako honestly, sabi ko nga sa'yo, parang hindi ako komportable mag-camping, alam mo yun, lang ako. Parang paano mo sila nasama doon? Like, paano sila nakapag-enjoy or ayaw ba nila nung simula, ganun? Kasi family ko naman very outdoor talaga very active lifestyle. So mahilig kami sa sports, sa mga ganyan. So actually prior yan, pag nanonood kami ng mga movie, nakita kami ng mga nagka-camping, interesado na kami at first pa lang. So nung in-introduce ko sa kanila, excited din sila. Talagang game, ready din sila. So there was this destination na pinuntahan namin sa Abra. After pandemic na yun Medyo deserted yung lugar, mga 2 years, 3 years ang hindi napasok, which is the Kaparkan Falls. So pinuntahan namin yun, talagang literal, wala kang pupuntahang flat doon, kundi lahat tinatabas pa, may mga dala kaming mga chainsaw, yan. Para lang ma-reach namin destination. But lahat yun, coordinated with the LGU. So nagpaalam kami sa LGU, binigyan kami ng access. Actually, pinasamahan pa kami with some AFPs, mga sundalo. Kasi syempre, hindi mo masabi. Kung may mga nakakita doon or ano. So yun, nagulat ako kasi hindi sila, alam mo yun, hindi yung parang, Dad, nakakatakot dito, let's go, huwag na tayo sumama o balik na lang tayo. Wala, game din sila. Nag-camp kami doon, talagang raw. Na-enjoy naman nila. Wala akong maririnig na feedback na, Dad, uwi na tayo, anong oras tayo uwi? Wala. Na-enjoy talaga nila. Yun yung maganda rin kapag parehas kayo ng hilig. No? Yes. Nakakatulong din na parang, kasi mahirap pag hindi ka, syempre marami sa atin yung parang hindi sinusuportahan ng family, no? Yes. Maganda rin talaga pag mag-full support yung family sa ginagawa mo. Kasi parang at the end of the day, na-enjoy nyo lahat. Yes. Oo, totoo. Na-experience ng lahat. Ito kasi maraming questions, boss. Kahit ako, dati hindi ko siya masyadong gets Ano ang difference ng camping sa overlanding? For me, when you say camping, parang it's your second home outside your home. Okay. So, pag pumunta ka ng kung anumang lugar yan at doon ka nag-camp, that's your home for that day or that days. Yun yung camping. Oo, yun yung camping. Kasi bit-bit mo yung tutulugan mo, yung pagkain mo, everything. Lahat ng gusto mong bit-bitin nandun. So, I take it as that's my home away from home. Okay. When you say car camping, it doesn't matter kung 4x2 or 4x4. So, the destination, mostly 4x2 capables at may mga facility like restrooms, CRs, mga magagandang facility. Yeah, the supply nandun. Minsan, lately kasi nade-develop na mga campsite. May mga Starlink, so may mga internet. May internet na. Medyo upgraded na yung campsite ngayon. Pinagkaiba naman niya with the overlanding. Overlanding kasi, usually, it involves off-roading. So, yung biyahe. Yung biyahe. At the same time, yung destination. So, overlanding, ang destination niya lagi, raw. So, walang kahit ano doon? Walang kahit ano. So, strike anywhere ka. Pag sabi mo overlanding, maganda sa spot na yun. Dito ako? Hindi yun campsite, pero gusto ko doon ka. Gets. Yun. Car camping kasi, may designated kang campsite. Yes. Gets. So, yun yung big difference niya. Oo, kasi marami talaga miss out when you say, kasi madaling sabihin yung camping, it becomes a word na uses parang loosely. Camping, car camping, di ba? Akala nila, yun na yun. Kahit ako parang, anong difference nila? Yung pala yun. So, galing. At least, the destination. Yun ang difference talaga. Yes, the journey and the destination. Marami tayong natutunan na naman agad. Hindi kasi totoo kasi it's a new market for us also, di ba? Gusto rin namin maintindihan yan. Sige, since you explained na the difference, meron bang difference to kung ikaw ay experience or ikaw ay baguhan? Either ba pwede mong gawin o pag beginner ka dito ka lang? So pag basic ka, like halimbawa, sabihin natin nasa pro level ka na, so you can do the car camping and the basic overlanding. So, balik na rin naman natin, the car campers cannot do what the overlanders na pro can do. Which, unang-unang challenge is the
terrain nung pupuntahan. For me, I categorize it as the beginner are the car campers. Okay. So, semi-pro, meron dyan mga overlanders. Then may pro. Yung semi-pro, which is the usual na ginagawa ngayon ng marami. Oo. Yeah, okay. The car campers yan, yung mga Innova, vans, yan. Meron bang nagka-car camp na sedan lang? Yeah, meron. Yun. So, pwede siya, kumbaga, kung naka-sedan ka lang. Actually, meron isang bagong ang tawag dito, influencer, YouTuber, ganyan. Ang ginagawa niya, sedan lang. Hatch Air. Ang kotse niya, kung di ako nagkakamali, yung small Kia or Hyundai. Yun lang yung ginagamit niya. Pero pag nagulat ka, pag nag-camp siya, talagang naka-set up siya. Yes. So, yung kotse na nandyan tapos nakaka-camp. Yes. Maganda. Tapos campsite yung pinupunta. Campsite yung pinupunta niya. Kasi nga, pag sa overlanding, hindi ka Hindi niya kakayanin. So, talagang grabe yung trail pag overlanding. Ayun. So, balik tayo doon. So, meron tayong tinatawag na semi-pro. Oo, yung semi-pro, experience na yun. So, kumbaga, kaya na nilang mag-camping sa mga raw. Na-experience na nila yun. Ay, hindi na nila kailangan ng mga malapit water supply, wala ng toilet, wala ng mga ganun. So, yun yung mga, masasabi kong semi-pro. So, yung pro naman, actually, ito yung mga off-roaders. So, off-roaders meaning naglalaro sila. Extreme off-roading. So, I can categorize yung grupo ng Pilipinas off-roaders dito. Kasi kami, talagang serious off-roading. Tapos, syempre, hindi ka mo pwedeng bumalik agad. Hindi ka makakauwi agad. Dahil mahaba yun eh. So, doon kami nag-overland. So, after off-roading, we do the overlanding. Tapos pack up, biyahe ulit. Yes, roll ulit, tuloy ulit. Tapos yun yung tipong walang stopping kasi hindi ka kukuha ng supply ng tubig ngayon talaga. May baon kaming jerrycans, meron kaming gasolina doon, may tubig kami, may pagkain, lahat nandun na. So, multiple rings yun. Minsan consist. The most na number of rings namin, parang 28 kami. 28 na kotse? 28 na 4x4s. All FJs yun. Yeah, madami yun. Pero per kotse ba may kanya-kanyang toka yun or pare-parehas kayo ng setup? Sa grupo namin, si Kuya Sok, siya yung meron dalang kitchen rig. So, nandun lahat ng kitchen equipment. Even yung mga pinamili, nandun. Ibang grupo, kanya-kanya na yun. Meron pa rin nagdadala ng kanya-kanya kitchen. Pero since malaking grupo kami, si FSR kasi, pine-prepare niya yung pagkain for everyone. Nagkahati-hati na. Yes, tas chipin-chipin na lang. Okay. Mas ganda talaga pag maganda pag may grupo. Yes, oo. Mahirap ba pag mag-isa ka lang? Mag-overland ka mag-isa? Wala pang for me, wala pa akong nakitang nag-overlanding off-road mag-isa. Kasi sobrang challenging nun. If ever may mangyari sa'yo, kumabalaho. Wala, helpless ka eh. Walang hihila. Not unless talagang super pro ka na yun. I think may gumagawa nun, pero sa akin, wala pa akong nakita. And I would not recommend. Yun. Oo. Hindi talaga siya safe, kumbaga. Hindi safe. Hindi talaga safe. Pag-usapan naman natin yung mga lugar. Since you've experienced a lot of overlanding camping here in the Philippines, meron ka bang parang top destination ng pag-overland here? I can give two. Isang nasa Philippines, isang outside. So, sige. First is the General na car. General, saan din? Bandang Quezon. It's an off-road paradise, masasabi. I think, kung yung nagkakamali, yung trail na yun, hindi siya bababa ng 80 kilometers. So, mahaba siya? Mahaba. It would take you 3 days. So, yun yung sinasabi ko sa'yo na once you get in there, hindi ka pwedeng umuwi para mag-replenish or what. So, kailangan bitbit mo lahat. So, that's serious overlanding. Kasi involved nun, talagang technical trails. So, teamwork. Pagdating mo doon, wala ka masasabi kasi nakaharap ka sa Pacific Ocean. Ang ganda. Tapos yung beach, meron doon ka madadaanan lobster farm. Madami. So, ito talaga yung mga lugar na hindi basta-basta napupuntahan ng mga hindi na 4x4. Hindi na 4x4. Mayari, kung ako pupunta ako ng Quezon, gusto kong pumunta doon, hindi ka basta-basta talaga. Hindi. You should be at least experience, at least siguro mga half year ka nang nag-off-road para lang alam mo kung paano mo i-maneuver, paano mo i-operate yung sasakyan mo. Galing. About sa ibang bansa? We were in California, sa Lake Tahoe. So, naging favorite ko siya kasi yung nanonood ako ng mga movies, yung mga malalaking puno na napapanood mo sa Amerika, di ba? Yan yung mga bundok na mga ganda. Doon, talagang right behind your eyes, talagang yun na yun eh. Yun na yun eh. Kumbaga, napaka-Instagrammable, talagang napakaganda. So, sabi ko, wala akong masabi, naging speechless ako doon. Siguro mga 10 seconds yata ako nakatunga nga doon. So, sabi ko, magandang-maganda. And yung pinaka-maganda din doon is yung welcome ng off-road community ng mga Pilipino doon. So, kasi marami ring Pinoy. Yeah. Sinalubong nila ako sa, kung di ako nagkakamali, sa Target yata yun, sa parang grocery. Sandun sila. Ang daming Pilipino, siguro around, hindi sila bababa ng 50.
Ang dami talaga. Yeah, tapos nakapark lahat ng 4x4s doon. Tapos pinahiram nila ako ng isang rig. Yung isa sa pinakamagandang rig doon, dinedicate nila, pinahiram nila sa akin para gamitin for that specific overlanding. Tapos nag-overland kami, nagluto, tapos may party nung gabi, may DJ. Tapos nalaman ko yung DJ, police na Pinoy sa California. Tapos nung gabi, 3 a.m., yun, nagising kami kasi may oso, may bear. May bear. Oo. Narinig namin yung hinga niya, yung gano'n. Sabi ko, grabe. Hindi kami gumagalaw, magkatabi kami ng wife. Hindi kami gumagalaw kasi, sound conscious yun eh. Talagang mabilis siya ma-alert pag may kaluskos eh. So, hindi kami, siguro hintayin namin mga 30 minutes, paikot-ikot siya doon sa campsite, naririnig namin siya. Tapos nung mga nawala na, hindi pa rin ako lumabas. Inantay ko munang may mga tao. Lumabas, yun. So, napakaganda ng lugar at yung experience kasi is very kakaiba. So, parang I can say once in a lifetime yung mga ganun experience kasi hindi siya madaling ulitin. Yeah. Let's talk about gear. Gear. Okay. Kasi, of course, hindi ka lang naman basta-basta nag-overland or nagka-camp. But you also create content. Mm-hmm. Ano yung mga essential na gear na dinadala mo when you go out do overlanding? Maliban sa rig mo, ano yung dala-dala mo sa media team mo? Mayroon ka bang videographer? May ganyan ka ba? Nag-start ako lang mag-isa eh. Meron lang akong 2 GoPros nun. So, yung 2 action cam, isang nakatutok sa POV ng driver. Tapos, isa namang handheld ko para pag bumababa, binibidyohan ko. Oo. So, doon siya nag-start. And maganda kasi 2-way yung camera mo eh. So, mas interactive sa mga nanonood. Pero sooner, siyempre, nung nakita ko na appreciate ng tao, gusto kong i-elevate pa, gusto kong itaas pa yung quality. So, nagdagdag ako ng drone. Yan. So, DJI drone, first drone ko was mini. Yung unang una ba? Yeah. Nakatabi yun sa bahay. Then, after that, sabi ko gusto ko mas maging creative. Nakakita naman ako Insta360 X2. So, bili rin ako X2. Na-OC na ako doon sa quality na nung video. So, kahit 4K, makikita mo pa rin pag action cam ang gamit tsaka pag full frame. Kaiba. So, nag-invest na ako sa full frame. Na camera. Malaking bagay, pati yung like we're using right now, itong lapel. Kasi minsan ang dami mong nasasagap na unnecessary noise. So, pag may ganito ka, at least malinaw. Kaya kami ng team ko, lately, pumunta rin ako ng dedicated shooter. May mga kuha kami na outside the vehicle. Kung makikita mo, ang kuha niya, vehicle, pero yung boses malinaw. So, yun. Isa yun sa mga hacks, mga ginawa namin eh. Para medyo kahit pa paano, medyo cine-vlog yung approach. Para hindi lang siya, alam mo yun, madaling i-achieve. Para kahit pa paano challenging siya pag pinanood mo, parang, paano nila ginawa yun? Diba? Parang, may ganun factor na yung gusto namin puntahan. Tsaka level up talaga yung video content nyo. Kasi, importante, I think, yung maliban dun sa overlanding setup, importante na yung pag nag-storytelling ka, nararamdaman din nila. Yes. Through quality, quality content. Kasi the usual comments na nakakatuwa na nababasa ko is yung para na rin kaming kasama pag nanonood. Yun yung kung kahit i-browse nyo, makikita nyo, nakakatuwa kasi para po kaming kasama. Parang nakapag-tour na rin kami. Lalo na during pandemic. Kasi hindi nakakalabas. Hindi nakakalabas. So, ang dami namin destination. May ganyan pala sa Pilipinas, may ganito. So, sabi ko, yes po, meron. Sabi, pwede kami mag-join. So, after pandemic, ang dami nag-join. Ang daming mga nag-practice na rin, nag-engage na rin with the activity of overlanding. Oo, alam mo, dami talaga ngayon, to be honest. Every time sa EDSA lang eh. Di ba? Nag-drive ka sa EDSA. Parang makakita ka talaga every time na naka-set up na for 4x4 or 4x2. Anything to do with car camping. Yes. Yung talagang nauuso siya ngayon. Totoo. Feeling ko hindi naman siya dahil uso lang eh. Pero yung lifestyle din kasi na nabibigay dun sa tao. Like, ito yung feeling ko, yung mga taong to, yung parang gusto nila maka-experience na something na hindi pa nila na-experience sa car camping lang nila nagagawa. Actually, before, bago na uso yung mga campsite na may facility and may internet, para lang sa akin it's a detach from the city. It's a detach from kung ano man yung meron tayo dito on a daily, di ba? Siyempre, pag nasa city ka, andyan yung work mo, andyan yung internet, andyan lahat ng distraction eh. Pero pag nandun ka, you feel so disconnected na ang gagawin mo, walang maingay na mga music. So maririnig mo yung
yung hangin, yung puno, lahat yan. Yeah, makaka-relax. Tas ang ganda ng tinitingnan mo. Maligo ka sa ilog na malamig. Yeah, tas magluto ka ng masarap na pagkain. That's it. Yun yung masasabi ko na disconnect away from the city, yung activity na yun. Yeah. Kaya siguro yun din yung gusto ng mga tao. Yes. Na disconnected sila sa usual day-to-day nila. Yep. Kumbaga parang na-i-control nila yung gusto nilang gawin kasi pagdating mo doon, wala talagang kahit. Wala. Kasi the kids, kaya dyan. So, syempre, mga bata, iPad, internet, di ba? At least pag nandun sila, ligo sila sa ilog, akit sila sa puno, o kaya naglalaro sila ng buhangin sa beach, yung mga ganon. The usual na disconnect talaga. Oo. Kumbaga parang at least ma-feel nila yung activity talaga na. Which is good, no? Yep. At saka marirecommend mo ba siya? Like, kung like sa mga nanonood o manonood sa atin, parang would you recommend car camping to families talaga? Strongly recommended. Kasi, prior kami nagkaroon ng ganito, so syempre, usually hotel-hotel, Yeah. tapos ibang bansa. So, makikita mo parang doable. Sobrang doable. So, this one kasi, hindi siya ganun ka-doable. So, bakit ko siya gusto? Dahil hindi siya doable. Kasi, at least, makikita mong in-effort mo Yung bit-bitin sila doon, dalhin sila doon. So, syempre yung mga kids, pag nagkwentuhan yan, we went to camping, ganyan-ganyan, diba? So, curious din yung batang kinausap niya. Yeah. So, mag-end up, sasabihin niya, Daddy, let's go camping. Yung classmates ko, nagka-camping, mga ganyan-ganyan. So, I think it's a good way of family bonding din. Yeah. Kasi dun yung time kahit nung sinama ko yung parents ko. So meron kasi kaming isang episode na sinama ko lahat ng kapatid ko and lahat ng yung pamilya din nila, pamilya. Tapos parents namin nandun din. So one group of Shornax was there. So natuwa lang kami kasi talagang walang internet. So kwentuhan maghapon, luto ng pagkain, ihaw ng pagkain, inom ka ng gusto mong drinks, tapos nag-park kami ng isang sasakyan sa ilog, tapos may shade, tapos andun yung mga bata. Naglalaro lang sila. Oversee lang namin sila, inayaan lang namin sila doon. So, actually, the car camping and the overlanding is activity for family. Family talaga. Priority family. Second na lang, the friends. Siyempre, medyo serious off-roading yan, mga tropa yan. Yeah. At least, diba? Yeah. Kung nanonood kayo sa amin, pwede na kayo mag-car camping. Yeah, car camping, ang dami na po kasi ngayon. Ang dami ng campsite na 4x2 friendly, sedan friendly, katulad nung isa sa friend namin sa The Preserve sa Tanay. On the road, ito yung campsite, ito yung ilog. So, hindi ka dadaan. Hindi ka kailangan mag-train. Wala kang dadaanan na off-road. Talagang from the road, turn right sa campsite. Yung campsite niya is facing river. Tapos ilog dun, bahala ka. Doon, bahala ka na doon. So, talagang siya, accessible na. Yes. Nakakala kasi naman siguro mga tao, parang paano? Hindi naman kasi accessible. Mahal Lagi ganun mahal or something. Pero pwede naman magsimula sa pinaka-basic, no? Yeah. Totoo yun. Ano ba yung pinaka-basic na kung ako magsimula mag-camping, ano dapat yung kailangan kong pinakaunang kailangan ko lang for camping or basic stuff? For me, ang isa-suggest ko kasi, if katulad mo, may pamilya ka, boss. Pag may pamilya ka, The opinions of podcast creators, hosts, and guests do not represent the views, thoughts, and opinions of Altitude Digital, Agile Technologies Inc., and the brands they carry. The content and topics discussed in the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group organization, company, or individual.